Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Renzi Villa, isang stage manager at ito ang Arts Online. Sa unang bahagi ng aking lecture para sa Stage Management Workshop, ay ibabahagi ko ang mga bagay-bagay na nakikita natin sa loob ng teatro. Yung features, technical provision sa isang teatro. At doon sa pangalawa naman, nakasama rin ang yugtong ito ay kung sino-sino ang mga tao na involved o yung mga departamento sa teatro na tumutulong sa isang pagtatanghal. Sana ay may matutunan kayo sa aking ibabahagi. Okay, good morning. Welcome to our basic, not so basic stage management workshop. Okay, standby, ready, go. Yan yung title natin and later on marirealize nyo bakit standby, ready, go. Okay, ito yung mga dapat nating sagutin, dapat nating malaman after ng ating workshops. At the end of the workshop, ito yung dapat nating malaman. First, what is stage management? Sino ang stage manager? What are the duties and responsibilities which make a stage manager different from all other people in the production? Kanina, nagkaroon tayo ng production management workshop. Meron tayong choreographer series workshops. Mamaya may director's workshop tayo at iba't iba pa. Then, can a production run without stage management? So, yan yung mga malalaman natin mamaya. Let's start ng tungkol sa stage management. Tinatanong ko kasi kayo kung may alam kayo sa stage management. And one of the things that I encountered in the past, nagkaroon ako ng workshop sa Mindanao. Hindi ko na babanggitin kung anong probinsya kasi baka bumalik ako ron at maaalala nila yung ginawa nila. So, pagdating ko roon, buti na lang nakapolo ako. Hindi ganito yung suot ko. Medyo nag-ahit ako ng konti kasi haharap ako doon sa mga volunteers ng isang LGU, ng isang city na umattend ng stage management. Nagulat ako, pagpasok pa lang na ganyan, lahat sila naka-makeup, nakapustura, may mga nakadress pa, may mga, alam niyo yun, parang pupunta sa party. So, medyo na-disorient ako, sabi ko, parang hindi yata stage management ang pupuntahan nila. Then I realized, parang hindi nila naiintindihan kung ano yung pinasok nila. Kasi, isa-isa kong tinawag, kasi ilan lang naman sila, parang 20, 25. Sabi ng, okay, sabi ko, magpakilala tayo sa isa't isa. Pwedeng ikaw magsimula. Biglang, hi! I used to dance. I act, I dance, ganyan. Yung isa namang lalaki, I'm Juan de la Cruz. I'm a hip-hop dancer. Parang, nataranta na ako kasi na-realize ko na ang pagkakaintindi nila sa stage management ay sila yung magpe-perform doon sa event na dapat sila ang maghahawak. So nataranta ako, ang niready ko ay very technical. Tapos ngayon, puro artistic yung kaharap ko. So, pero ang nakakatuwa doon, at the end of the workshop, I can say na isa sila sa pinakamagaling na stage managers na na-produce doon sa Mindanao. So kasi naka-online kaya hindi ko masabing hindi. Okay, next. Standby. Standby muna tayo about kung anong ibig sabihin ng stage management. Malalaman natin mamaya. Standby muna tayo kasi kailangan nating malaman kung ano yung pinapasukan nating lugar, ano yung venue natin. Kailangan familiar tayo, especially dito sa napakaganda ninyong venue. We need to know the features and the characteristics of a theater. Okay? Next. Types of physical stage. Meron tayong proscenium, arena, truss, and traverse. Next. Ang proscenium ay kagaya nitong theater ninyo, itong stage ninyo.
This is a proscenium means pros, skene from Greek word. Pros before and skene is scene. Ibig sabihin before the scene. So this is a proscenium stage na minsan tinatawag nating fourth wall kasi para tayong sumisilip sa butas na wall at pinapanood natin kung ano yung nangyayari doon sa loob o kung sino yung mga artista. That's why meron tayong naririnig na you're breaking the fourth wall. Minsan nanonood ka ng sine, biglang tumingin ang artista doon sa camera, nagugulat ka kasi hindi normal. Kasi binreak niya yung fourth wall, dapat hindi niya binebreak yung fourth wall. So this is your imaginary fourth wall. Yung nasa loob, yung pinapanood mo. So you're watching before the scene. And then, ang fourth wall ay merong mga features like itong nakikita ninyong opening na to, this is what we call the proscenium arch. Iyan yung naghahati doon sa audience at saka yung artista mo sa loob. Yung nasa ibaba naman niya is what we call the setting line or plaster line. Basta yung nandito imaginary line, tinatawag natin yung plaster line. Ibig sabihin, hanggang doon ka lang ang artista should not go beyond that line para hindi mo ma-break yung fourth wall. Next. Yan, yung ganyan yung itsura ng mga proscenium. And then the next part is arena, sometimes called theater in the round. Yung mga nakikita natin, yung mga Philippine Arena or itong MOA Arena, wherein ang mga audience mo nasa paligid, ang stage mo ay nasa gitna. Like that. Stage, audience, 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 audience. That's why it's called theater in the round. Next. Okay. Ang thrust naman means, thrust meaning to push forward. It's a combination of proscenium and arena, and the audience are seated on both sides in front of the stage. Like, kunyari, may audience ka dyan, may audience dito, at may audience dito. Kaya, naka-thrust forward o naka-push forward yung stage ninyo. Next. Ganyan ang itsura balik mo. Ganyan ang balik ulit. Okay? Ganyan ang itsura ng thrust stage. Next. Ang traverse naman ay combination naman ng arena at saka ng thrust. Dito naman, yung nakikita natin yung mga project runway, yung mga fashion modeling, yung mga rampahan. Isang side, dalawang sides, audience. Itong isang mahaba na to, you have exit there and you have exit here. So entrance, exit, entrance, exit. Nagtatraverse ang artista mo dun sa stage mo. Next. Yan, kagaya niyan. May entrance ka ron, may entrance ka sa baba. Ang audience mo ay nasa magkabila, sa kaliwat kanan. Yan, parang sa mga fashion scenes, ganyan ang makikita mo. Next, black box. Ang black box naman ay yung tinatawag nating variable space o experimental theater, kung saan isang maliit na lugar pinipinturahan ng itim para walang reflection ng kung ano mang ilaw at mag-project yung artista. Ang black box ay tinatawag na variable space kasi pwede mong galawin ang stage mo depende sa pangangailangan ng production. Saan ba nakuha yung black box? Trivia lang. Nauso yung black box dati sa Europe wherein, halimbawa pag winter, walang season. Tapos ang theater season, walang show, walang kita ang mga theater. Ngayon ang ginagawa nila, imbis na gamitin mo yung buong theater na pagkalaki-laki, they produce small shows na ginagawa lang nila dun sa backstage o yung sa wing lang o sa stage right or sa stage left ng theater. Maliliit lang yon. So doon nakakagawa sila ng iba't ibang posisyon ng stage kaya ginagawa nilang dahil iyon ay itim yung natin, yung backstage natin. So, doon nagsimula yung variable space at tinatawag siyang black box. Next. Okay. Balik tayo rin sa proscenium. Sa proscenium, we have several features. The proscenium arch and the plaster line, yung sinabi ko sa inyo. Proscenium arch, yung nasa baba niya is the setting line or the plaster line. The orchestra pit,
Dito sa inyo, pwedeng ang maging orchestra pit ninyo ay this one, itong area na to. And the apron ay ito. Yung nasa labas ng plaster line is called apron. This is not the main stage, but this is the apron. Ang main stage mo ay nandoon sa plaster line, paakyat, pa-upstage. So this is apron, and pwedeng ito yung gawin ninyong orchestra pit. The ramp, wala tayong ramp. Backstage, syempre, kung meron kang on stage, meron kang backstage. Anything na hindi nakikita ng audience mo are called backstage. Catwalk and crossovers. Ang catwalk na tinatawag, yung mga bridges natin sa taas na tinatawiran ng mga crew. Tapos yung mga crossovers naman natin, yung kabaliktaran, siya yung nasa baba na pwedeng tawiran from left to right and right to left na hindi makikita ng ng audience na tumatawid ka. So yun lang ang nasa taas yung catwalk, nasa crossover, ang crossover ay nasa baba. Wings and legs. Ang wings mo, yung anything na hindi nakikita dito sa magkabilang area ng stage mo, ng proscenium. And legs mo ay yung mga kurtina natin, kung may kurtina dyan na nagtatago ng mga wings mo para hindi makita kung anong ginagawa ng crew doon sa mga sides ng stage or offstage or backstage. Reverberation chamber. Dito, walang reverberation chamber, pero kung mag-o-observe kayo dito sa venue ninyo, check nyo yung mga walls, check nyo yung ceiling, hindi siya solid. Kasi hindi yan basta aesthetics lang o dekorasyon lang yan. It's designed para kontrolin yung reverberation ng tunog. Like, kung iyan, flat at smooth, sangkatutak yung echo niyan. Tapos nang kumakanta rito, kumakanta pa yung echo nung singer. Kung makikita ninyo yung ceiling ninyo, hindi siya solid, nag-a-absorb siya nagtatrap siya ng sound pataas para hindi na niya ibalik para maging echo. So, tinutulungan niya yung microphone at saka yung speaker mo na ang sound ay lumabas lang kung saan niya gustong palabasin. Hindi yung lumalabas na sa speaker mo, may lumalabas pang echo galing doon because the edges and the walls are smooth. Yan, kaya ganyan ang design niya para pag bounce niya rito sa wall, tinatrap niya or hindi siya bumabalik sa'yo, it's either papunta siya ron, ay mag-reflection sa ibang lugar, hindi babalik sa'yo. So, walang echo. So, iyan ang wala tayong reverberation chamber, pero ang design ng venue nyo ay acoustically sound. Variety of curtains. Sooner or later, pagpapasok kayo sa stage management o sa kung anumang theater-related careers, kailangan nyo maintindihan yung mga ganitong bagay. Next. Variety of curtains. Ayan, proscenium arch. Next, orchestra pit. Catwalks. Okay, off-right wings. Ito yung paghahati natin ng stage. Meron tayong downstage. Lahat ng nandito sa bandang ibaba are called downstage. Yung gitna niyan is the center stage. And upstage, yung nasa taas. So pag uutusan kang pumwesto kang mag-upstage ka nga, hindi ka upstage na papunta ron sa audience mo. Papunta ka sa labas, ay pataas. Pag medyo downstage ka ng konti, downstage. Medyo downstage right ka nga, so downstage right. Ito, downstage center, downstage left, center stage left, dead center or center stage right, upstage right, center stage, up center stage, and upstage left. So, ganun ang natin. Lagi niyong tatandaan kasi para hindi kayo malito sa mga scripts ninyo kung sakaling babasa kayo ng scripts. Ayun, sinasabi natin may apron siya. Yung black na yon ay linya ng plaster line at saka ng proscenium arch. And you have a crossover at the back. Next.
So, ganyan natin hinahati yung, yung mga special features ng isang proscenium. Proscenium arch, yung border, like this one, ang kulang dito, wala siyang tormentor. Ito ay kortinang gumagalaw. Normally, ang isang proscenium, meron kang trimmer dito sa side, merong vertical curtains na nag-a-adjust yun, depende sa pangangailangan mo sa size ng stage. Like, kunyari, maliit lang yung eksena mo, nung production mo, masyado naman kakainin nung buong space kung masyadong malawak na malawak yung stage mo. Kaya yan, ginagawa, tinitrim yan kung gusto mo. Pwede mo rin palaparin. They are called tormentors. Yung nasa likod niya, na vertical curtains, they are called leg curtains. Mga leg, yung mga binti nung stage. Yun naman, ang itinatago niya, gaya ng sinabi ko kanina, tinatago niya yung bituka nung backstage. Hindi nakikita yung mga ilaw, hindi nakikita yung mga trusses, hindi nakikitang nangungulangot yung crew mo. Okay? So, tandaan ninyo, lahat yung nasa proscenium, tinatawag nating tormentors. Yung nasa likod niya na parehong-pareho lang are called leg curtains. Ngayon, meron ka ng vertical. Tormentors yung nasa harap, lahat ng mga nasa likod nun ay legs. Meron naman tayong vertical. Normally, dito sa harap, may vertical ka rin dito para mai-adjust mo rin yung height ng fourth wall mo. Yung nandito sa harap, they are called teasers. Teasers. Ngayon, yung nasa likod naman niya, pareho lang ang gamit, pero they are called borders. Teasers, borders, tormentors, and leg. Remember. Okay, ang technical provisions ng isang theater, expect some sound system, lighting system, and some flying system. Dito ang flying system natin, anything na sinasabit natin, they are called flies, or flown, or nakahang. So, they are called fly system. So, ayan, kung makikita nyo yung mga ilaw ninyo, they are part of the flying system. I don't know kung gumagalaw siya, pero flown pa rin yung pinalipad mo pa rin yung mga equipment mo. So, fly system, sound system, and lighting system. Those are the basic systems na dapat makita nyo sa isang teatro. Pero syempre, kung black box, you have to source out o to outsource ang mga lights and sound equipment para magkaroon ng technical provision yung theater. Next. Sound system. Ano makikita sa mga sound system? Mixing console, PA system like this one, speakers. Walang gamit ng microphone kung wala kang speakers. Microphones, ito yan. Acoustical dish. Dito, hindi siya acoustical dish, pero acoustical wall ceilings yung ninyo. Yun ngayon ang trabaho niya, i-trap yung mga unnecessary noise o sound na hindi na dapat bumalik na para agawin yung tunog ng speaker. So, acoustical dish. Ang acoustical dish naman, sa mga, kung mapapasyal kayo sa CCP, meron niya malalaking parang kawa. Siguro mga from here hanggang dito yung diameter niya. Para siyang kawa na kala mo sa sahod para sa mga tumutulong butas ng pag umuulan. Pero ang trabaho nun is, imbis na bumalik ng straight, mag-reflect ang tunog, binabounce niya para wag magkaroon ng echo. So, yun ang trabaho ng acoustical dish. Acoustical shell. Mga sa music naman ng nyo, no? Related naman sa music yung mga courses niyo. So, sooner or later, may encounter nyo yung acoustical dish, shell, sorry. Ito ay mga walls lang na inilalagay mo sa likod, especially kapag may mga instrumental or orchestral performances. Ang trabaho naman niya, imbis na tumapon yung sound pabalik, patalikod, kailangan binabounce niya papunta sa audience yung tunog ng orchestra mo para buo yung tunog, hindi kung saan-saan pumupunta yung tunog. May pumupunta sa backstage left, may pumupunta sa backstage right, meron ume-echo pabalik dito. So, ang acoustical dish,
sinosolidify niya yung tunog ng isang orkestra or kung sino man yung nagpe-perform. Next, sound system, vocal mics. Yung iba't ibang klaseng microphone. Meron kang vocal mics like this one, the wired one. Lavalier like this one. Lapel means, ang lapel mo kasi ito, yung ang tawag dito, kwelyo. So, lavalier or lapel ang tawag dito. Condenser mics are called, minsan sa amin ang katawagan, boom or shotgun. Kasi, ito kasi is unidirectional. Pag nandito na ako, wala nang maririnig unless nandito ako sa harap. Medyo, tawag dito, pin ang cylindrical ang pick-up niya. Wala na ako ritong naririnig, pero pag dito ako nagsalita, wala na. Ang shotgun mic or yung condenser mic, kung ito yung condenser mic, ang sensitivity niya, pag ganito, like kung parang sa shotgun, pag gumamit ka ng shotgun at medyo malayuan, hindi lang isa ang tatamaan mo, kundi baka 5 doon, tatamaan. That's why it's called shotgun. But I learned my lessons with using the term shotgun. Sa Dumaguete, may darating na presidente. So ngayon, naka-set up na kami, naka-set up na ang mga condensers. Biglang dumating to nang wala sa oras, kumbaga sabi mo nang ini-expect na darating ng 2:00, wala pa siya. Nagsimula na kami. Tapos biglang darating ng 3:00, na kailangan niyang putulin dahil presidente siya, kailangan niyang putulin yung program namin. Naka-set up na kami ng mga, kadalasan, dahil Rondalia Festival, hindi kami pwedeng gumamit ng vocal mics kasi malaki yung grupo. So, kailangan namin mga condensers. So, anong nangyari? Umakyat siya sa stage, nandun ako sa side dahil ako yung stage manager, biglang may umuugong. Ang technical natin, nagtatanong, ano yung umuugong, ano yung nag-feedback? Nagsalita ako ng, baka yung shotgun. Naisip ko, yun yung maling-maling ginawa kong sinabi ko in front of the president. So, anong nangyari? Biglang ginanon ako nung PSG, ano yung Brad? Sabi ko, hindi ho, microphone nyo, tapos binaba ko ng makaalis na nga muna, dyan na muna kayo, kung gano'n. Tapos, hindi na siya tumigil, nakaharap na siya sa akin, nakatalikod siya sa presidente, sa akin siya nakaharap. So, yun, mag-iingat kayo sa pagsasalita, especially kapag may mga politiko na, alam mo yun, yung mga papatayin. So, dapat nag-iingat sa pagsasalita. From that time on, iniiwasan ko nang gamitin yung boom at saka shotgun. Condenser, iisipin ko na parati, condenser ang gamit dyan. Kasi may nangyari pa rin sa isang lugar, nakamamatay lang nung, basta may isang namatay, may event kami, nagsalita ako lumapit sa akin ng PA ko, pwede namang i-radio na lang niya o i-headset. Lumapit pa siya na, sir, hindi na raw gagawin yung ganito. Hindi na papatayin. Yung pala, yung bodyguard nung isang politiko ay nando sa likod ko. So, eto na naman ako, pumasok na naman ako sa gulo na hindi ko naman ina-expect na gulo pala yung pinapasok. Tatlong naka-armalite yung nakabantay sa akin doon para habang nag-QQ ako. So, yun, mga iwas-iwas, ingat-ingat din. Mga experiences na hindi mo maiiwasan, pero pwede mong i-anticipate. Next, condenser mics. Yun nga. Instrument microphones, yung mga ginagamit natin sa mga drums, sa mga violins, those are instrument microphones. And boundary mic, yung minsan nakikita natin na nandito sa edge ng stage, na maliliit na strips. Ang tawag nila floor mic. It's not floor mic, it's called boundary mics. Luminaires. Yung mga luminaires natin, lahat ng ilaw na nakikita ginagamit natin sa theater are called luminaires. This is a LED par or LED pars. Yung mga mas traditional ay yung spot bar. Ang spot bar natin, yung nakikita yung tubo na yon na kinakabitan ng ilaw, that's called spot bar. Dimmer, kapag yung analog o hindi ka pa digital, gumagamit tayo ng mga dimmer packs.
Medyo komplikado na yon. Ayoko nang i-explain sa inyo kasi mag-overload kayo. Kailangan ng dimmers. Lighting board, para mapailaw o mapagana mo ang mga ilaw na yan, kailangan mo ng lighting console. Yung levers na ginagamit para maging kulay RGB, mapagalaw mo yung mga moving heads. Effects. Ano-anong klaseng effects yung normally na i-encounter natin sa theater? Dati yung maroons, yung mga sumasabog. Kunyari, binarel, pumutok. Those are called maroons. Pyro, yung nakikita niyo sa concert na biglang bubuga na apoy, those are pyro. Cryo ay, tawag to, carbon dioxide na bumubuga ng parang usok na mabilis. Those are cryo. Confetti, syempre, yung galing sa taas. Bubble, and the gobo. Ang gobo naman ay thin sheet of aluminum na nilagyan mo ng korte at inilalagay mo sa harap ng ilaw para magkaroon ng effect ng texture sa surface ng stage. Those are, yun ang tinatawag na gobo. Smoke machine and haze machine. Ang smoke machine and haze machine, huwag kayo malilito, ang smoke machine, mas marami siyang usok, mas makapal ang usok. Ang haze machine naman ay parang katulang. Ang trabaho niya, gawing hazy ang paligid lang. Hindi siya makapal. Unlike yung pag sinabi yung smoke, para kang nagbuga ng fire extinguisher na mausok na mausok. Okay? Yung haze machine. Okay, next. Sa ilaw, meron tayong mga parkans, ellipsoidal, Fresnel, cyclides. Sige, jump na tayo. Gobo, smoke machine, go. Fly gallery, the flying system. Ito yung sinasabi kong isa sa mga provisions dapat ng theater, yung meron kang sabitan ng mga gusto mong isabit at saka sabitan ng mga ilaw. So, fly system. The fly gallery, yung mga bar na yon are called battens, reflectors, path bars, curtains, dyan sinasabit yung mga kurtina, drops, and mga fly machine kapag gusto mo magpalipad ng tao. So, kailangan mo, meron kang flying gallery. Next. Ganyan ang itsura ng isang fly gallery sa mga malalaking theater. Binubuo siya ng mga lubid. Parang nagtitimbang ka ba? Kung halimbawa ay sabihin mo ng 500 kilos yung isinabit mo na yon, kailangan doon sa side ng gallery, lalagyan mo siya ng counterweights na 500 kilos din. Tapos, may mga pulleys siya na pag tinataas mo, kahit isang kamay mo, kung balanse yan, 500 kilos yung counterweights na nilagay mo ron, pag ginalaw mo yan doon, kahit isang kamay lang, kahit dalawang daliri mo lang, pwede umangat baba yun. Ang delikado doon, yung hindi mo na-update ang counterweights doon. Halimbawa, 500 kilos to, 400 kilos lang doon, at hindi nakalak yun. Once na inunlock mo yon, babagsak to. Or, kung magaan ito at masyadong mabigat ang counterweights mo, akit naman pataas yan, hanggang doon sa pulley. Kaya kahit ako, matagal na akong nag-main theater, never kong pinakialaman yung mga fly gallery because it's a very dangerous thing to mess up with kasi delikado kasi muntik na rin ako mabagsakan yan dahil dun sa kapabayaan din ng isang crew. Kunyari, 500 kilos, nagdagdag ng kurtina. Ang problema, pag dagdag ng kurtina, hindi na update yung counterweights. So, dapat kung 10 kilo yung nilagay mo rito, dapat magdadagdag ka ng 10 kilong counterweights din dun sa kabila para balanse siya. Nangyari, hindi siya na-update, hindi siya bumaba kasi may lock yon. Pero once na nirelease mo yung lock, unti-unting bababa yun. Di ba yung mga signets na sumasayaw na sabay-sabay na magkakahawak? Pumapasok silang ganyan, bumababa na yung button. Kasi hindi na-update yung counterweights. Hanggang umabot siya na hanggang dito, na nagkaroon sila ng additional choreography kasi pag talikod nilang ganun, eto na yung spot bar, meron silang ganun bagong choreography kasi
Buti, nakita nila, kung hindi, kung diretso sa ulo. Saka kung medyo mabigat ng konti yung naikarga doon, tapos hindi mo in-update doon, di mas mabilis ang bagsak noon. So yun, I tried to, to push it. Kailangan lang, hindi mo kakayanin kasi parang pakiramdam ko parang 4 na tricycle ang bigat niya. So hanggang sa bumaba akong ganyan, hinila na lang din ako nung isang tao. Pero at least, habang sumisigaw ka nga, narinig nila, may additional choreography yung Swan Lake. Next. Next. Okay, flying system. Fire curtain, drapes, act curtain. Ito naman yung mga klase ng curtain na makikita mo sa isang proscenium. Una yung fire curtain. Ang fire curtain ay pwedeng metal siya na gate. All over na bumababa na gano'n. In case na may sunog sa audience or sa stage, bumababa yun para maingatang kumalat yung sunog. And most likely kasi dito magsisimula ang sunog sa auditorium dahil sa theater dahil may mga electricals yan. So fire curtain. Dito sa atin, may fire curtain tayong tinatawag, pero cloth siya na in-apply ng mga fire retardant substance na hindi siya basta-basta masusunog. So pag nagkaroon ng usok o anuman, pwede mo siyang ibaba kaagad nang hindi siya basta-basta masusunog or hindi magpa-pass through ang apoy palabas ng audience or vice versa. And next, the grand drape. Yung grand drape, yun yung pagpasok mo sa isang theater, yun yung una-unang makikita mo. It's either meron niyang magandang design o magandang kulay. Kakaiba doon sa act curtain na nasa likod niya. Like, sino nakakita na sa CCP? Nakapunta na ng main theater sa CCP, yung ating Genesis, isa grand curtain. Doon sa baba, sa Little Theater is the Chabet na Japanese tapestry. Yun ay grand curtain. Ang act curtain naman, siya yung nasa likod nung grand curtain kasi bago magsimula ang show, tataas na yung grand curtain. Act curtain na lang ang natitira. So pag magsisimula na yung show, saka pa lang siya bubukas. That's why it's called act curtain. Backdrop. Yung backdrop, any curtain na nilagyan mo ng scenery, pininturahan mo para magkaroon ka ng eksena, those are called backdrops. Cyclorama, siya yung pinakadulong-dulong wall nito na normally ang kulay niya ay puti para makapag-project ka ng kulay. Kunyari, makapag-project ka ng endless horizon, nakala mo malalim because of meron kang naglagay ka ng ilaw na amber at saka ng asul, nakala mo hapon na or madaling araw na. So it creates an endless horizon or infinite horizon. Kahit ganito lang kanipis yun, o ganito lang kababaw yung stage natin. Those are, it's called cyclorama. Leg and trimmer curtains, yung sinabi ko sa inyo kanina. Legs natin, yung vertical na nasa likod ng teaser. And the border and tormentor, mali yan. Border natin yung nasa likod ng teaser. Tama pala. Tormentor yung nando sa harap. Drops. Anything na sinasabit mo na kortina sa batten or sa flying are called drops. Next. Yan. Sa act curtain, ayoko nag-discuss pero gusto kong maging familiar din kayo. Baka pagkakita nyo sa pagpasok nyo sa isang theater, ang una yung titingnan. Ano yung act curtain natin. Meron tayong Austrian or the Roman na tinatawag. May Venetian or contour, tableau, draw or traveler, and guillotine. Next page. Ito yung Austrian. May tali siya na sabay-sabay aangat. So nagkakaroon siya ng contour sa ilalim. Pataas siya. Ang movement, taas-baba lang. Hinihila siya nung sabay-sabay na pulley with the ropes para sabay-sabay ang angat niya. So, tandaan nyo, that's Austrian or Roman. Next. Venetian or contour. Kaya sinabing contour kasi
Hindi siya vertical o hindi siya horizontal ang galaw kung hindi pantay yung magsisimulang umangat dito, sasabay yung susunod na linya, and so on and so forth, para magkaroon siya ng ganyang itsura. Na ino-open niya ng ganyan lang. Or pwedeng tumaas pero may contour ka pa rin. Kaya tinawag siyang contour. May contour yung edges niya. Next. Okay, this is the tableau. Para rin siyang contour, dito lang, ang tali from the corner nung gitna, tinataas niya lang pa ganon. So it's called tableau. Next. Draw and traveler. Itong itong kurtina ninyo, this is a traveler or draw. Kasi nagta-travel siya. So draw ang tawag sa kanya kasi from both sides, nagsasalubong siya sa gitna. Traveler siya kung galing lang sa isang side, papunta para isara, at para ibukas siya, babalik lang siya, going to kung saan siya nanggaling. So those are traveler and draw curtains. So, ang guillotine naman, sino nakakita nakapanood ng mga medieval films, yung mga pinuputol ang ulo ng isang malaking blade na binabagsak na gano'n. That's why it's called guillotine. Kasi from the top, isang buo lang siyang bababa na gano'n. So it's guillotine. Next, stage production. Types of production. Okay, types of production, meron tayong theater, may concert, dance performance, oratorical. Ang theater, may stage play, may musical play. Ang concerts naman, pwedeng piano concerto, pwedeng popular singer na nagko-concert. Dance performance, pwedeng bayanihan o folk dance or hip-hop or ballet. And oratoricals, may bago na ngayon. Meron na tayong spoken words, poetry reading. Dati may mga balagtasan, may mga moro-moro pa, may mga debates pa. Those are called oratoricals. Next. Okay, sa theater, meron kang stage play. Yun yung tinatawag nating drama or straight play. And musical theater. Like kunyari Sarsuela, ang lahat ng mga salita niya ay inilalabas through music. Karamihan ng mga tawag dito, ng mga salita ay kinakanta. Unlike yung straight play, kung paano ako nagsasalita ngayon, ganito ginagawa, ganito pine-perform yung isang drama. Next. Musical theater, stories played out with songs, music, dance. In a musical, dialogues are usually sung rather than recited. Next. Okay, sa musical theater, meron tayong opera. Merong modern or mga Broadway type, Miss Saigon, Hamilton, Cats, saka yung mga ginagawa natin ditong mga modern music or contemporary music. Meron din naman tayong mga traditional and folkloric. Yung Coming from the Regions na pine-perform natin, yung mga epics natin, mga biyag ni Lamang, Bernardo Carpio, yung mga ganon. Next. Musical. The story is played out with the song, music, dance. Binanggit ko na yan. And next. Okay, instrumental. Sa musical, meron kang instrumentals. Piano or violin concerto are instrumentals. Or vocals, may singer ka, may tenor ka, may soprano ka, may baritone, merong alto. Reviews and varieties. Ang review ay para ring variety. Halo-halo ang halo-halo ang repertoire o yung listahan listahan ng mga kakantahin, pero pinapasukan nila ng mga dramatization, role-playing, mga satirical na usapan. So those are reviews. Ang variety naman is parang isang straight na musical na meron kang repertoire, may program ka, mas formal siya kaysa doon sa review. And then, the pop concerts. Blackpink, ano pa yung mga, mga homegrown talents natin. Those are concerts. Next. Sa dance, syempre, sa theater, meron kayong ballet,
Meron kayong mga traditional and folk dances, pop, and experimental. Next. Oratoricals. Okay. Oratoricals, yung sinabi ko sa inyo, spoken words, poetry reading, yung mga balagtasan, yung mga moro-moro. Sinong may idea about moro-moro? Ang moro-moro is a traditional story between Muslim and Christian. Ginagawa yan pareho ng mga Muslim at saka ginagawa yan ng Christian. It's a war story. Pag Christian ang gumawa, panalo yung Christian sa ending. Pag Muslim, alam nyo na, di ba? Sila yung panalo. Ganun lang. And nagkakaintindihan naman sila. Kanya-kanya yan eh. Okay. Stunts and circus can also be a production. Mag-perform si David Blaine, sangkatutak ang preparation niyan, sangkatutak ang logistics, sangkatutak ang technical preparation dyan. So, it can be considered production. Mga circus acts. Hindi pwedeng basta tatalong ka na lang o maglalambiting ka nang hindi ka nagre-rehearse. So, it's considered a production. Varieties. Ceremonies and pageants can be considered production din. Ultimo ng necrological service ng national artist, nire-rehearse yan. Yung mga pageants, hindi yan basta pasasayawin mo lang yung mga beauty contestants mo nang hindi kayo nagre-rehearse. So, it's considered a production. Ngayon, let's go to the part 2 or episode 2, yung ready for the people in the neighborhood. And before that, ano yung 7 fine arts natin? Are you aware of? Do you know the 7 fine arts of the olden times? Next. Ito yung 7 fine arts of the olden times. You have architecture, you have visual arts, you have sculpture, you have literature, you have music, dance, and theater. Okay, yan yung 7. Ngayon, nanganganak na yan. Pero kung halimbawa, photography arts, pumupunta siya doon sa visual arts. Kapag visual arts naman, minsan nagko-cross na rin siya sa theater, like yung Performatura Festival natin, na lahat ng mga literary works ay ginagawang performance. So, ngayon, 7 fine arts. Most of that, hinahawakan natin sa stage management. Next. Sa arts ba, ano ba yung elemento ng arts? What makes an art? Paano mo siya mako-consider, maka-qualify na art? Kailangan merong mga elemento yan. We have 4. Next. Ang una, yung idea, yung kaisipan, yung konsepto. Meron kang naiisip na galaw, meron kang naiisip na tunog, meron kang naiisip na lyrics, may naiisip kang stunt. Those are ideas. Pero idea pa lang siya. Can you consider that art? Hindi pa. Nasa isip mo pa lang siya eh. Next. So, yung idea are musical compositions na nasa isip mo, libretto, storyline, script, screenplay, choreography, prose and poetry, and stunts na hindi pa na-execute. So, paano mangyayari? Iyan yung unang element, idea. The first element is idea. Doon siya nagsisimula. Pangalawa, next, is the medium. Sino ang gagawa o mag-actualize o magre-realize nung idea mo? Kung meron kang composition, pero hindi naririnig, kailangang marinig. Sino ang gagawa? Ikaw ba? So, ibig sabihin, ikaw na rin ang writer, ikaw na rin ang idea, ikaw na rin ang medium. Pero kung pakakanta mo sa iba, then the singer becomes the medium. Next. So, kung meron kang playwright or screenplay, paaarte mo sa artista. Sa gusto mong maging artista. Yung choreographer, meron kang dancer. Meron yung singers, instrumentalists, composers. Yung music mo, pwedeng sila ang tumugtog. So, they become the medium of your music or your idea. Writers and poets, directors,
visual arts, and stunt artist. So, yun yung pangalawa. We have idea. Meron nang gagawa ng idea, the medium. And the next is space. So, meron kang idea, meron kang medium. Art na ba yun? Kumakanta ka sa banyo. Art na ba yun sa na ikaw lang ang nakakarinig? Okay, you have a space. Kailangan mo ng space. Paano ka sasayaw ng nakalutang na wala kang areang tinutungtungan? Paano ka arte sa isang lugar na wala ka naman tinutungtungan? So you need the space. Like next, meron kang theater sa mga theater performances. Meron kang auditorium para sa musical performances. And all those found space na pwede ka mag-perform. Like kunyari ako, gusto ko mag-perform kunyari at sinabi sa akin ng prasati na doon ka lang sa corner doon magpe-perform. So, that will be a found space or punta ko nagdala ko ng artista o ng isang grupo ng performer sa Metropolitan Museum. Ituturo lang sa'yo kung dito ka lang pwede mag-perform. So, that will be a found space. Or, even yung mga nagpe-perform sa kalye, those are found space. Pwede sila lumipat, pwedeng magstay sila forever doon. So, yun, those are found space. Okay. Idea, medium, meron ka ng space. Art ba yun? Ang susunod, next, critic. Ito yung bumubuo doon sa arts. Ano yung critic? Sila yung audience. Next. Siya yung audience. O kahit sino man na buwisit doon sa ginagawa mo o natutuwa ron sa ginagawa mo are called critics. And they are the audience. And that completes the art. Kasi kung ikaw, nasa banyo ka lang kumakanta, walang nakaka-appreciate nung kinakanta mo, so wala kang critic, can you consider that art? No. So, kailangan, merong nag-a-appreciate, merong nagpe-perform. So, idea, nakaisip ka ng kakantahin. Medium, ikaw na rin yung medium na kumanta. Space, sa banyo mo gustong gawin. Critic, yung nakikinig sa'yo na kumakanta ka sa banyo, na, ano ba, ingay mo? So, that becomes your critic. That becomes your audience. Siya yung nakaka-appreciate o nabubwisit doon sa ginagawa mo. So, yun yung bumubuo. Yun yung mga elemento na bumubuo doon sa arts. Next. Idea, medium, space, and critic. Buo na yung arts mo. So, yung bilog na yan yung arts. Mawala ang isa dyan, it's not an art. Mawala yung idea, ano sasayawin mo? Ano kakantahin mo? Mawala yung space, nakalutang ka? Wala kang audience? Sino makakarinig? Sino magsasabing ang ganda nung ginawa mo, ang pangit nung ginawa mo? Wala kang critic. Now, next. That's why, kaya in-introduce ko yung arts na yon, is precursor yan para introduce ko sa inyo yung 5 departments ng theater. The first one is the artistic. The next is production. The third is technical. Na sa Western countries, they call that technical theater or stagecraft. Front of house, yung nandito sa harap, and marketing. So, anong relationship nitong 5 departments na to in creating the art or alagaan yung arts or yung sining. Next. Yung artistic artistic department is in charge with the idea and the medium. Sino-sino to mga to? Next. Sila yung director, sila yung nakaisip ng direction na dapat mangyari. The dramaturgs, yung nagko-curate ng mga programa ng isang kumpanya ng theater or nagbibigay ng recommendation paano mapapaganda yung isang pagtatanghal. Playwright o yung manunulat,
yung composer, arrangers, musical directors, lyricist, conductor, choreographer, designer, dance captain, performing artist. Sinisingit ko yung stage manager na maraming mag-react doon, pero I will explain myself later why. So, yung artistic department, ang in charge dun sa idea at saka sa medium. Sila yung dancers, sila yung nakakaisip nung gusto nilang mangyari. Next, doon naman sa space at saka sa medium, ang in charge doon, yung production department. Doon naman sa technical, sila naman yung bahala doon sa space at saka doon sa idea. Next, yung producer, ito yung production department, the producer, production manager. Sinisingit ko na uli yung sarili ko, the stage manager. Plus yung nasa ibaba namin, yung production carpenters, set supervisors, property masters, costume mistress, scenic painters, painters and welders, stage hands, dahil yan, nasa payroll ng production. So, sumusunod sila kung ano yung gustong pagawa ng production manager. Okay? Bakit production, balik tayo dun sa taas uli. Ang trabaho ng production, alagaan yung space. So, ang production manager, ang kadalasang nag-head nitong production department na to, wala yung mga company managers, kung ano. Siya ang kumukuha ng venue. Siya ang kumukuha ng artista. Siya ang kumukuha ng production staff. So, siya yung tagapag-alaga ng medium. Sa technical naman, siya yung tagapag-alaga ng espasyo o ng theater mo at saka yung idea na gustong mangyari nung director, ng choreographer. Next. Next. Technical department is normally headed by the technical director. Under the technical director are the lights crew, technician, sound technician, fly operator, projection technician, stage hands, effects, and sisingit ko ulit, stage manager. Plus yung mga welders, painters, carpenters, kasama yan ng technical. Bakit? Anong ginagawa ng technical director? Minsan kasi, like sa Virgin Lab Fest, magmi-meet yung technical director at saka yung director, or yung set designer, ay gusto ko po magkaroon to ng swimming pool dito, nalalagyan ng tubig. So, yung idea na yon, hindi gagawin yun ng set designer o ng director. Ang gumagawa nun, para sa kanila, is the technical department. Ay, gusto ko po, yung pag sinaksak ko yung dagger sa bibig ko, kailangan lulusot, tapos bigla may tatalsik na dugo. So, ang gumagawa nun, technical director or technical department to make it safe and effective. Next. Yung dalawa naman natin is the front of house and the marketing. Ang front of house is in charge of the critic o yung audience mo. So, I have much respect with the front of house or mga ushers natin. Kasi, without them, kung hindi mo aalagaan yung critic mo, magiging disaster yung art na pinoproduce mo. Why? Kasi halimbawa, ang usher mo engot-engot. Nagpapasok ng bawal ang kumain sa loob. Tapos, piano concerto yung palabas. Nagpapasok ka ng meron dalang pagkain, may dalang plastic. Tapos, nandun sa middle ng medyo sensitive part ng music, biglang dudukot na gano'n ng candy, bubukas. Tapos magbibit-bit ng Jollibee meal na yung plastic. Di ba? Bawal kumain. Pinalagpas mo. So, dapat, ang trabaho ng front of house ay alagaan yung critic o yung audience na dapat mag-appreciate kung gaano kaganda yung pinapalabas mo. So, wag nating maliitin kung ano yung ginagawa ng FOH. I myself is a head usher or usher ng CCP before. Na nung una, akala ko, okay lang, ganda, nakabarong lang ako, yun lang ang trabaho ko. Only to find out na mas malaki pala yung trabaho ko kaysa sa kanila. Kasi pag
May problema ang isa lang, makapagpapasok ka lang ng lasing sa loob nang hindi mo, nang nalusutan ka, pwedeng manggulo yon. So, yung gulo na yon, pwedeng mag-ripple effect yon sa buong theater. Dahil lang sa isang usher na eengot-engot, pwede masirain yung buong show. Or yung mahilig mag-picture during shows, dapat naalagaan mo, napoprotektahan mo yung medium mo, saka yung idea ng director and the space. So, malaki ang tulong ng FOH, kaya ang laki rin ng respeto ko dun sa mga yan. And especially sa CCP, kahit ng ganito kaliit na usherette lang. Worst case scenario, nagkaroon ng emergency. Kahit dalawa-dalawa kayo, kaya kayo ilabas no ng kalad ka rin nung palabas kung talagang worst case scenario. Mailalabas kayo ng theater nun. Kung halimbawa magkaroon ng disaster at naiwan kayo sa theater. Kaya kayong i-fireman's carry, i-lover's carry nun kahit naka-high heels yung mga yon. Kaya kayong ilabas ng mga yon. So, ang laki ng respeto ko sa FOH, especially ng CCP, where I came from. Kasi, hindi ako makakarating dito kung hindi dahil sa FOH. Kasi doon pa lang, tinrain na ako for this. Okay. And the marketing, na hindi naman natin masyadong, medyo malayo na sa atin, pero big factor din. Kasi sila naman yung kumukuha ng audience na ipapasok mo doon sa space mo. May pagtatanghal ka nga, may theater ka nga. Hindi naman minarket yung yung palabas mo. O di, ano mangyayari? Wala kang audience. Walang gagawin ng FOH. Walang pagtatanghalan yung medium mo. Hindi lalabas yung idea. So, dapat these 5 departments should work hand in hand to make the production successful. Next. Okay, sa front of house, it's being led by the house manager. Front of house, ibig sabihin, itong nasa harap ng theater mo, front of house. Ito yung sumasalubong sa audience. That's why it's called front of house or house manager. Ang under niya, yung mga ushers natin, usherettes, and at some point, kailangan kasama rin nila yung security. Kasi, kailangan hand-in-hand yung usher at saka security mo. Kung sakaling may problema, may dalang baril yung so dapat may security din. Ang maintenance ay mga janitors, malaki rin ang tulong kasi kailangan maginhawa ang pag-upo ng mga audience doon sa front of house. Kailangan malinis, walang dumi, walang kung ano-anong kalat o natapunan ng kung ano-ano yung upuan. So, iyan ang bumubuo sa house management. Marketing, next. Sa marketing, may marketing director ka, marketing manager, public relations manager, and ticket service manager. Next. Okay, yan yung 5 departments na bumubuo para maging successful yung isang art production. We learned a lot from this workshop as we have very little knowledge about it, and then we learned some more deeper knowledge about it. As hindi ko nga alam na may stage manager kit na kailangan pa ng ganun Very surprised ako doon. We learned about the different components you could interpret in theater making, most specifically stage management and the different artistic ideas that you can put throughout the production. And I also realized na there's a really lot of things pala that goes into a production. Kala ko parang script writing lang, practice, and presentation, and okay na. Pero, ayun, I also love particularly the different types of stage kasi although we have studied about it in class like the proscenium and arena, I also learned something about stage managers na madami pala silang ginagawa, kailangan gawin. And madami rin silang dala. And I'd like to appreciate them more. it really amazes me that ang dami palang pwede pang matutunan. Salamat Arts Online! Salamat Arts Online! Sana'y nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa
itinuro ko sa unang episode ng ating stage management workshop. Abangan po natin sa susunod na episode kung ano ang trabaho ng stage manager sa isang produksyon. Ako po si Ren Sibilla. Maraming salamat po. Magkita-kita tayo sa susunod na episode.